ka-journey mga palangga! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa psychology ng mga malulupit o mga taong may masamang ugali at kung paano natin sila haharapin. Sabi nga ni Robert Brault na isang American freelance writer ng mga salawikain, ito po sinasabi niya, i-translate na lang po natin sa Tagalog para mas maintindihan. Hindi ka basta na lang nagigising isang araw at nagpapasya na maging masamang tao. Bakit may mga taong masungit o masama ang ugali? Madalas sila ay naiinggit o may sama ng loob. Nakikita nilang maayos ang kalagayan ng iba at sila'y naiinggit o nalulungkot. Marami sa mga taong masungit ay nasaktan din noon. Ang sakit na naranasan nila ang nagiging dahilan para sila'y maging mapagdepensa at madaling magalit. Ito ang iba't ibang rason kung bakit sila naging malupit o may masamang ugali. Una, hindi nila alam. Minsan, hindi namamalaya ng mga tao na sila ay nagiging malupit. Pangalawa, misunderstanding. Pagbibigay ng maling impormasyon sa isang komunikasyon ay maaaring magmukhang masungit ang isang tao. Pangatlo, nagtatangkang tumulong sa mga naaapi. May ilan na naniniwala na ang pagiging matigas ang ugali ay nagdudulot ng resulta. Pang-apat, paghahanap ng atensyon. May mga tao na gusto ng kahit anong atensyon, mabuti man yan o masama. 5. Low self-esteem o mababang pagpahalaga sa sarili. Ang mga taong insecure ay umaasta ng masama para mas gumaan ang pakiramdam nila tungkol sa sarili. 6. Self-protection o pagprotekta sa sarili. Umaasta ng masama ang mga tao kapag pakiramdam nila ay nanganganib sila. 7. Pangangailangan na mangingibabaw o mangontrol. Ang pagnanais na mangontrol ay maaaring magmukhang masama ang isang tao. 8. Matitinding emosyon. Ang matitinding damdamin ay maaaring magdulot ng masamang pag-uugali. 9. Stress. Ang matinding stress ay maaaring magdulot sa isang tao na mapikon at umasta ng masama. 10. Pakiramdam na nakahihigit. May ilang iniisip na mas magaling sila kaysa sa iba, kaya nagiging bastos sila. 11. Mga isyu sa kalusugang pangkaisipan. Ang mga problema sa kalusugang pangkaisipan ay maaaring magdulot sa tao na maging masungit o masama ang ugali. Paano nga ba natin harapin ang mga taong masungit o masama ang ugali? Kung madalas kang nakikisalamuha sa mga taong masungit o masama ang ugali, narito ang ilang payo upang manatili kang payapa. Una, breathe o huminga ka ng malalim. Manatiling kalmado at huwag gumanti ng galit. Pangalawa, makinig. Hayaan mo silang magsalita, baka makapagpakalma ito sa kanila. Pangatlo, maging mabait. Ang pagtugon ng may kabaitan ay nakatutulong sa inyong dalawa. Pang-apat, magpakita ng pag-unawa. Subukan mong alamin kung ano ang gumugulo sa kanya. Pang-lima, alamin ang iyong nararamdaman. Kilalanin mo muna kung ano ang iyong nararamdaman. Pang-anim, huwag mong personalin. Ang kanilang pagiging masama ay kadalasan tungkol sa kanila, hindi sa iyo. Pang-pito, maging maawain. Subukang magparamdam ng pakikiramay kahit mahirap ito. Pang-walo, tandaan na may pagpipilian ka. Nagdidepende yan kung magpapaapekto ka sa pagiging negative niya. Pang-siyam, maging matatag sa pagpapahayag ng sarili.
Manindigan sa iyong paninindigan, ngunit huwag maging masama pabalik. 10. Maging maingat at mulat sa kasalukuyan. Manatiling kalmado at ituon ang pansin sa kasalukuyang sandali. 11. Lumayo. Minsan, mas mabuting iwanan ang negatibo. Iba pang tips na dapat tandaan. Una, manatiling kalmado. Pangalawa, igalang sila kahit na sila ay may masamang pag-uugali. Pangatlo, huwag mo silang husgahan. Pang-apat, unawain ang kanilang mga pangangailangan. Pang-5, huwag agad magtanggol sa sarili. Pang-6, huwag mong ipilit na magbago sila. Pang-7, humingi lamang ng tawad kung kinakailangan. Pang-8, humingi ng tulong kung kinakailangan din. Pang-9, huwag mong piliting kumbinsihin sila tungkol sa anumang bagay. Pang-10, iwasang kutyain sila. Pang-11, pagkatiwalaan ang iyong kutob. Pang-12, huwag hayaang manaig ang galit. Pang-13, bitawan ang stress. Pang-14, panatilihin ang iyong distansya. Pang-15, maging flexible sa iyong paraan ng pagharap. 16, magtakda ng malinaw na mga hangganan o boundaries. 17, pahalagahan ang sarili mo sa pagharap sa isang mahirap na sitwasyon. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Na may pagmamahal, mga ka-journey, mga palangga.